Panigurado na may wallet ka na o bibili ka pa lang ng bagong wallet o papalitan mo na ito. Kaya naman napunta ka sa video na ito. Kaya bakit hindi mo ito subukan para mas umakit ka ng kasaganahan pa sa pamamagitan nito na gamit ang iyong wallet? Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos tulad nito. Ang Wealth Attraction ay isang epektibo at kapaki-pakinabang na aplikasyon lalo na sa pagsunod ng sinauna at napatunayan ng pagsasagawa ng Feng Shui. Ang pagkakaroon ng wastong kulay, malinis, wastong pwesto at kung papaano mo ito pinangangalagaan ay pinaniniwala ang may epekto sa iyong wealth o yaman at kung gaano karami nito ang gusto mong patuloyin sa iyong buhay. Kaya naman sa video na ito ay alamin mo na ang mga bagay na dapat mong gawin at hayaan mo na mismo ang pera na ang maghabol sa iyo at hindi ikaw ang maghabol sa pera. Hindi ko naman sinasabi na humilata ka na lang at maghintay ng dadating na pera o grasya pagkatapos nito, kundi ito ay gawing extra boost sa pag-akit mo ng swerte sa pera. Think positive, Kalaurel. Pamilyar ang marami sa Feng Shui sa pagsasaayos ng bahay at mga gamit sa loob nito, pero ang Feng Shui ay maaaring gawin sa lahat ng bagay. Ang pagkakaroon at pag-aayos ng iyong wallet na may kasamang prinsipyo ng Feng Shui ay isa ding popular at epektibo sa karamihan. At dahil nga ang wallet mo ang siyang lagayan mo ng pera, ito ay ang perpektong bagay na maaari mong gamitin bilang pang-akit ng swerte sa pera. Ano ba ang dapat na gawin upang manatili ang positibong enerhiya sa iyong wallet? Una, ang luma at sira-sirang wallet ay palitan mo na dahil ito din ang lumalarawan sa estado ng iyong buhay. Ang kaakit-akit at maayos na wallet ang aakit ng mas marami pang pera at pagagandahin nito ang daloy ng pera papunta sa iyo. Iwasan naman ang luma o second hand dahil hindi ka nakakasigurado kung anong enerhiya ang nakakapit sa ganitong segunda mano na wallet. Pangalawa, ang hugis ng wallet ay may mahalagang papel din sa pag-akit ng pera. Pumili lamang ng pahaba o spacious na wallet para maiwasan ang pagkalukot ng pera. Humanap din ng bukod na lagayan ng mga barya. Isipin natin na ang wallet ay isang bahay o kwarto at tayo mga tao ang pera na inilalagay sa loob nito. Hindi ba at mas gusto natin ay may maluwag na ginagalawan? Pangatlo, huwag ihahagis ang wallet. Iwasang ilagay ito sa sahig at sa mesa kung saan tayo kumakain. Ilagay ito sa lugar kung saan ay alam mong ito ay nasa ayos at walang masyadong makakakita na ibang tao. Pang-apat, iwasan na punuin ito ng mga kalat gaya ng balat ng candy, mga resibo ng bayarin, mga gamot at iba pa na wala namang kinalaman sa pagpasok ng pera. Pang-lima, pagdating sa kulay, alam mo ba na maaari kang pumili ng kulay ng wallet mo base sa elemento ng taon ng kapanganakan mo o yung tinatawag na birth year element? Ito ay base sa pinakahuling numero o digits sa iyong birth year o taon ng kapanganakan. Ito ang siyang magsasabi sa iyo kung anong kulay ang swerte para sa iyo, partikular na sa iyong wallet o pitaka. Ito ay ang tinatawag na Chinese Zodiac element. Sa Feng Shui ay may sinasabi na 5 elemento at ito ay ang metal, water, wood, fire, at earth na siyang konektado sa kung anong taon ka ipinanganak. Narito ang aking paliwanag. Ang iyong birth year ay may 4 na numero at ang huling numero o dulong numero nito ay ang siyang magsasabi sa iyo kung sa anong elemento ka napapabilang. Kung ikaw ba ay kabilang sa metal, sa water, sa wood, sa fire, o earth. Halimbawa, kung ikaw ay ipinanganak noong 1967, ang dulong numero nito ay 7. Kaya naman ikaw ay napapabilang sa fire element.
Mula dito, pumili lamang ng kulay na related o konektado sa fire element, gaya ng pula, pink, yellow, o orange. Bukod pa dito, kung magbabase tayo sa Feng Shui element chart, ang fire element ay suportado ng wood element. Ito ang lumilikha sa apoy. Kaya maaari kang pumili din ng mga kulay na related sa wood element, gaya ng brown, dark brown, at iba pang mga kulay na konektado naman sa wood element. Ito ay mula sa konsepto na ang earth element ay suportado ang metal element. Ang metal element ay suportado ang water element. Ang water element ay suportado ang wood element. Ang wood element ay suportado ang fire element. At ang fire element ay suportado ang earth element. Tulad ng sa pera, kailangan natin ng suporta at pinagkukunan nito upang mapanatili ito sa ating wallet. Kaya alamin mo na ang last digit o dulong numero ng iyong birth year dahil ito na ang swerteng kulay ng wallet para sa iyo. Ito ay mas personal para sa iyo, Kalaurel, at ito ay nahahati sa pangunahin na kulay o primary colors at pangalawang kulay o secondary colors. Ito ay para magkaroon ka ng mas marami pang pagpipilian. Ginawa ko na ang listahan ng swerteng kulay ng wallet na ito para sa iyo upang mas madali mong malaman ang mga swerteng kulay mo pagdating sa iyong sariling pitaka o wallet. At ito ay base sa iyong birth year element, Kalaurel. Para sa mga may birth year o taon ng kapanganakan na natatapos sa 0 at 1, ikaw ay kabilang sa metal element. Kaya naman ito ang mga swerteng kulay ng wallet mo. Para sa mga may birth year o taon ng kapanganakan na natatapos sa 2 at 3, ikaw ay kabilang sa water element. Kaya naman, ito ang mga swerteng kulay ng wallet mo. Para sa mga may birth year o taon ng kapanganakan na natatapos sa 4 at 5, ikaw ay kabilang sa wood element. Kaya naman ito ang mga swerteng kulay ng wallet mo. Para sa mga may birth year o taon ng kapanganakan na natatapos sa 6 at 7, ikaw ay kabilang sa fire element. Kaya naman ito ang mga swerteng kulay ng wallet mo. Para sa mga may birth year o taon ng kapanganakan na natatapos sa 8 at 9, ikaw ay kabilang sa earth element. Kaya naman, ito ang mga swerteng kulay ng wallet mo. Ang pagsunod sa mga gabay na ito ay makakatulong upang mas tumaas ang tsansa na makamit mo ang kasaganahan sa buhay. Bukod pa sa mga ito, ang paglalagay ng 3 laurel sa wallet ay suwerte sa pag-akit ng pera. Ang lucky coins at iba pang pampaswerte ay makakatulong para dito. Ganoon din ang mga maliliit na gemstones gaya ng jade, emerald, green tourmaline at iba pang gemstones na kilala sa pag-akit ng pera ay swerte para dito. Pumili ka lamang ng isa, Kalaurel. Ang Feng Shui ay mahusay na practice na siyang nakakatulong upang magkaroon ng maayos na buhay, kasama na nga dito ang pagiging maagap, ang kasipagan at pagsisikap sa lahat ng panahon. Ang pagsigurado sa mga nakaka-impluwensya sa swerte ng mga kulay na ito, pati na ang kalinisan, kaayusan at ang magandang lokasyon nito bilang taguan o lagayan mo ng wallet ang siyang magdadagdag para sa mga oportunidad at swerte mo sa pera. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.